Kaya sabi ng Diyos sa kanyang banal na salita na mapalad ang mga aba na wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mahabaging, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Magpapakita ang Diyos, mga friend, sa mga taong may malinis na puso. Magpapakita ang Diyos. Pero sinabi niya sa ibang verse na kailan may walang nakakita sa Diyos, di ba? Pero magpapakita ang Diyos sa mga taong may malinis na puso. Kaya ang Diyos lang nakakaalam kung sa ano na pamamaraan siya magpapakita sa tao. Ang Diyos lang nakakaalam, kasi makapangyarihan ang Diyos Dakila at banal, makapangyarihan, totoo, at talagang ganap. Totoo talaga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi siya pwedeng magparong ingnon nga maayo, dili. Maayo jud ang Diyos, makapangyarihan jud ang Diyos. Walang kadilimang nagmumula sa Diyos. Tandaan natin yan. Kaya kung alam natin na si Kristo'y matuwid, dapat din tayong mamuhay ng matuwid. Kaya sabi niya sa ibang verse na sa pamamagitan ng pananampalataya ng asawang babae, maliligtas ang kanyang asawang lalaki sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Yun ang sabi ng Diyos. Kaya ano pa ba ang sabi ng Diyos sa kanyang banal na salita? Ang salita ko'y di magkakabula. Sabi ng Diyos yan Ang salita ko'y di magkakabula. Ano pa ba sabi ng Diyos? Mapalad yaong nagbibihis ng kanilang kasuotan, hindi sila lalakad na nakahubad. Mapalad ang mga aba na wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat matatawag niyang mga anak sila. Kaya karapat-dapat talagang papurihan, pasalamatan ang Diyos. Kaya kung gawain mo korupsyon, nagdudroga, nagbibinta ng droga, lumapit ka sa Diyos, babaguhin ka ng Diyos. Walang imposible sa Diyos Kung lumapit ka para tungo sa kaligtasan. Ano bang kaligtasan ang hinahanap ninyo, mga friend? Tsunami, jisin, earthquake ba? Mga sakit-sakit. Yan, upang maiwasan natin yan. Kasi sabi ng Diyos gagantimpalaan ko kayo. Gagantimpalaan ko sila ng mahabang buhay. Aking sakluluhan ang tapat sa akin. Liligtas ko ang tapat sa akin. At tutulungan ko ang taong ako'y kikilanin. Kaya ganun na dakila ang Diyos talaga, makapangyarihan. Kaya matakot na tayo sa Diyos, kasi ang sabi ng Diyos, ang pasimula ng pagkatakot ay pasimula ng karunungan, pero walang saysay ang payot saway sa mga mangmang. Ibigin mo ang mabuti, huwag ang liko, nang sa gayoy sa iyo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulad ng sinasabi mo. Kung sinasabi mong si Yahweh ang Diyos, ibigin mo muna ang mabuti, nang sa gayoy sa iyo si Yahweh,
Kung si Allah naman ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa akala mo, ibigin mo muna ang mabuti, huwag ang liko, upang nang sa gayon sa sayo si Allah, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung si Jehovah naman ang Diyos sa tingin mo, na sa akala mo, ibigin mo muna ang mabuti, huwag ang liko, nang sa gayon sa sayo si Jehovah. Kasi sinabi niya sa sa ikalawang Timoteo 3:16-17, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit ito sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Nang sa gayon ang mga lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yun ang sinabi ng Diyos lahat ng kasulatan lahat ng Bible kasi galing sa Diyos ba? Kinasihan ng Diyos. Kaya maniwala tayong may Diyos. Kaya kung ano ang nakasulat sa Bible ninyo, kung ano ang Diyos na paniwalaan natin yan. Yun na nga, gumawa ka muna ng mabuti, ibigin mo muna ang mabuti. Huwag ang liko, kasi walang kadilimang nagmumula sa Diyos Kaya kung sinasabi nila na naniniwala sila sa Diyos, pero gawain nila kasamaan, kamangmangan yun. Kasi hindi naman, wala namang kadilimang nagmumula sa Diyos, ba't sinasabi niyang ang Diyos ay sumasa kanya, pero gawain niya kasamaan? Kaya hangal ang tawag sa kanila. Mga mangmang ang tawag sa kanila. Sinabihan na silang huwag kayong maglingkod sa mga Diyos-Diyusan, sa mga imahen inukit na kahoy, upang sambahin, upang paglingkuran, upang luhuran. Ang tigas ng ulo kasi, sabi ng Diyos ang titigas ng ulo Matagal ng salita ni Papa God Kaya 'di ba ang mga ninuno natin nangamatay na sa ilang, nandoon sila sa ilang nangamatay. Kumain pa nga sila ng manna pero namatay sila nang dahil nga sa kasalanan Dahil nagsasamba sila sa mga Diyos-Diyusan Guya pa nga yung sinasamba nila yung gold dati sa sinaunang tao. Kaya nangamatay, kaya ganun. Kaya upang maiwasan natin yung kamatayan, kasi yun ang sabi ng Diyos ang pinakahuli-hulihan kung pasusukuin kalaban ay ang kamatayan. Upang maiwasan natin, thank you Lord, upang maiwasan natin yung yung kamatayan, magsumamo na tayo sa Diyos, magsamo na tayo sa Diyos, tumawag na tayo sa Diyos at magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Upang hindi tayo matitinag sa bandang huli, upang hindi tayo matitinag. Sapagkat ang kalabang dyablo ay parang liyong umuungal, naghahanap ng kanyang masisila. Pero ang sabi naman ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ko naman hahayaan na aking lingkod ay mapahamak, di rin magdurusa kahit ipagsakdal. Kaya ang Diyos na nakakaalam sa lahat. Kaya ano pang gagawin natin? Maniwala na tayo sa Diyos, magsumamo na tayo, tumawag na tayo sa Diyos upang tulungan tayo sa lahat ng pagkakataon. Kaya sabi din ng Diyos na ang pag-ibig ay pumapawi ng lahat ng mga kasalanan. Kaya manalangin tayo na pag-ibig ang maghahari sa bawat isa sa atin upang maligtas tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya humingi ng kapatawaran sa Diyos, lumapit sa Diyos, magpakumbaba. Bye for now. Thank you for watching. Sana mayroon kayong kunting natutunan sa ating Bible sharing ngayon, Bible study ngayon, na kayo din magpatotoo na may Diyos na makapangyarihan sa lahat tungo sa kaligtasan to. Mga friend, libre lang to, walang bayad. Kasi si Jesus nangaral sa sinaunang tao dati, wala namang bayad Nangaral pa nga siya sa mga patay wala pa rin nakikinig sa kanya. Pero sinabi ng Diyos na nung pagkamatay ni Jesus, magpapadala siya ng kanyang ng banal na espiritu galing sa Diyos
Kaya ito na ito eh. Banal na espiritu sa ating bawat isa sa atin. Binigyan na tayo ng banal na espiritu ng Diyos eh. Kaya naghahari na ang Diyos eh, sa bawat isa sa atin. Kaya ang binihing nahulog sa matabang lupa ay tumubo, nakasanga, nakapamunga, at nakapamugad pa ang mga ibon. Ibig sabihin maliligtas tayong lahat kung tayong lahat ay tumawag sa Diyos. Sapagkat ang kaligtasan ay nagbuhat sa Diyos. Bye for now. Thank you for watching.